The parable suggests the growth of the kingdom of God. Ayun. Mula sa smallness to largest. Ano? The growth of the kingdom of God from tiny beginnings to worldwide size. Ayun. Yun pala ang kahulugan ng the mustard seed na nag-umpisa sa maliit hanggang sa yan. Yumabong, dumami ang mga alagad kung saan-saan, dumami ang iglesia, dumami ang tagasunod ng Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. O, edi ibig sabihin niya, lumalawak na kaharian ng Diyos. Amen. Aabutin ng Ebanghelyo lahat ng tao kung sila ay patuloy na magpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. Kingdom growth, yun pala meaning. Kaya, the parable of the mustard seed. Ito, maikli lang to eh. Isang talata lang to. Ano naman ang kinalaman ng tinapay? Ayan na, di ba? Siguro, nakita ng ating Panginoong Hesus. May mangingisda, gagamitin ko yung langka. May magsasaka, gagamitin ko yung mustard seed. May baker, may nagpapanadero, gagamitin ko yung yeast. Diba? Siya nakakalam noon. Bakit niya i-compare yan sa Kingdom of Heaven? Basa. The parable of the leaven, also called the parable of the yeast, is one of the shortest parables of Jesus. Isang verse. Paano mo ngayon yan tutunawan? Eh di syempre babalik ka sa konteksto dun sa una, 13:1. Dahil parable of the sower, walang paliwanag to. Parang yung mustard seed, ganun lang eh. The parable describes what happens when a woman adds leaven. Ito lang, kung talatan to, wala na. 34, ibang parable na naman. 35, iba na naman. He told them still another parable, the kingdom of heaven is like yeast, that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all to the dough. Ang paghahalin tulad sa pampaalsa. Isa pang paghahalin tulad. Ang ikinuwento ni Jesus, ang kaya ng Diyos ay katulad ng pampaalsang inihalo ng babae sa isang malaking palanggana ng harina at napaalsa nito ang buong masa ng harina. Ang dugo. Anong ibig sabihin na naman yan? Na, kaya sabi sa inyo, mahirap gumawa ng paksa. Ay, nako. Kakatasin niyan yung isip mo, huwag kang lalagpas sa context, brad. Huwag over-interpreted. Siguro ano to? Goldilocks. May Goldilocks ba noon? Ayun. No? Doon lang sa nakasulat. The kingdom of heaven is like yeast. Ang kaharian ng Diyos ay kakalat sa buong mundo. Napakasimple pala, no? Bakit? Eh, di ba umaalsa? Ayun na naman. Kagaya din ng mustard seed. Mula sa maliit, ayun, lumaki na. Ito naman, ginamit yung pampaalsa, yun lang pala kahulugan. Yung kingdom of heaven, ang sabi diyan, ay kakalat sa buong mundo. O di ba parang buti din ng mustasa? Wala kahulugan no. Ano po? Babasahin natin. Ang talinghaga ng libadura o pampaalsa leaven. Ano ang sumunod na talinghaga? Ang nilalaman ng sumunod na talinghaga ay ang karya ng Diyos ay lalagana sa panahon ito sa buong mundo. Ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga, 1334. Ang lahat ng ito sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talinghaga. Wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Bakit nga talinghaga? Kasi maraming Pariseo nga at maraming Saduceo doon na matitigas ang puso. Ano po? Kaya yun ang ginagamit niya, yung audience niya. Sa gayon natupad na sinabi ng propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Lihim yun sa kanila ng mga Pariseo at Saduceo. Bakit? Matitigas ang puso. Kahit ano sabihin mo dyan, dito kami sa batas ni Moses. Ganon. Hindi kami makikinig sa'yo. Kabago-bago mo lang ditong Hesus Kristo ka, sabihin mong Diyos ka, tao ka. Yan. Matigas ang puso. Ano po? All these things Jesus spoke to the crowds in parables. And he did not speak to them without a parable. This was to fulfill that was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the foundation of the world. Kasi alam ko, hindi kayo sasampalataya.
The parable of the leaven, which in the Gospel of Matthew and Luke immediately follows, shares this theme of large growth from small beginnings. Ayun. Yung kung paanong yung butil ng mustard seed na lumalaki, yung tinapay na inilalarawan, halimbawa, parang ganyan, ganon, lumubo. Dahil sa yeast. Ito yun. Yung yeast, Jesus Christ. Yung flour, yung mga disciples. Na dahil doon, sa tinatawag na pampaalsa na yun, kayo, dapat ay maging pampaalsa din. Pagdating ng panahon, hindi puro harina lang. Lawa, napakabigat pala niyan. Paglaguin ang inilalarawan ng talinghaga ng libadura, ang isang bagay na napakaliit at nakatago, lumalaki, lumalantad. Ano po? Nalalantad. Nag-transform, di ba? Huwag mo nga lagyan ng yeast. Aalsa ba yan? Hindi. Nung nilagyan ng yeast, ayun, nag-transform. Na iba'y hubog. Nagkaroon ng pagbabagong hubog ang kaharian ng Diyos. Maaaring sa kasulukuyan, maliit pa. Di napapansin na lumolobo na ang paghahari ng Diyos sa buong mundo at lumalaganap na patuloy ang impluensya ng Ebanghelyo. Hanggang ngayon, 2023. Ano po? Patuloy na lumalago ang Christianity. Maraming pwedeng ibigay na kahulugan, ngunit ang pinakakahulugan ay mula sa maliit na lumalaki, mula sa pampaalsa na lumolobo. Dito inihahalin tulad ni Jesus ang talinghaga ng buto ng mustasa at pampaalsa. Ginamit din itong halimbawa ni Apostol Pablo tungkol sa pampaalsa na ang taong gumagawa ng kasalanan, inihahalin tulad niya sa pampaalsa. Iba naman ang version ni Paul. Ano po? Kasi sa ginamit ni Pablo ito sa 1 Corinthians 5:6, tingnan natin kung ano tinutukoy niya. Parusahan